Good day at day good mga ka-JT sa kalam at ito nga po pala kami ay alis ng ate ko at magre-relax. Maulang hapon po sa inyong lahat mga ka-JT. Ngayon po ay December 3 at manonood po tayo ng CMT versus Chocomucho mga ka-JT sa kalam. At ito po palabas po ako ng crib namin at kukunin ko po yung sasakyan at kasama ko po dito si Juday at si Carla na manonood. At ayun, napahiyaw po siya at sobrang ganda po ng laban. Ang pupuntahan po namin ay Smart Araneta, ka-JT. At ito po, palabas na po tayo dyan. Shoutout po sa mga taga Losnap City. Ganyan po katahimik ngayon ng aking purok mga ka-JT. Tapos dandaan po tayo dyan sa aking resort na libre. At pwede kahit sino, pwede maglaba, pwede maligo, pwede mag-picnic. At ayan, meron pong grotto dyan mga kasakalam. Dire-diretso lang po tayo dito. At ayun, dumaan po si Judah at si Joben. At kumamay pa si Joben. Ayan po yung mga kasama ko, yung naka-orange na yan. Siyempre, maganda po yung laban, kaya po kami ay umalis na yan at may dinaanan lang po kami. At ito po yung dala kong kabayo ni Ate Janet. At ayun nga po, dala-dala ko po yung sapatos ko. Doon na po ako nagsasapatos sa papasok na ho ng arena. At ayan po, medyo maulan po yan. Hindi ko po alam, ilang araw na nag-uulan. After po natin siyempre mag-relax at magpagod sa sarili, magre-relax naman tayo. Pinaiinit ko lang po yung sasakyan dyan. Automatic po lagi kong pinaiinit ang sasakyan bago ako umalis. Pero wala pong tubig akong nakita. Kaya sa gasoline station na lang po ako nagkarga ng tubig sa radiator. Regular po yung dapat check upin nyo kahit bago yung sasakyan nyo. Dahil yun po ay importante lang sa tubig. Mga JT, paalala lang po. At syempre naman po, favorite ko pong daanan ay SLEX pero hindi ako Skyway kasi po dadaan po ako sa may papuntang C5. Doon po sa may papuntang Bonifacio, papuntang Libingan ng mga Bayani. At ito po, pa-expressway na po tayo dyan. Pasok na po tayo sa may Calamba entry. At ngayon po, syempre, bago na po talaga yung sistema ng SLEX. Hindi na po kayo haharangin ng tailgate nila. Automatic po yan, ise-sensor na lang po kayo dyan. Tapos, pwede na po kayo hindi tumigil. Not info man po yung ma-read sa inyo, automatic ho, mababawasan yan kung saan kayo nag-entry. At ayun po yung makakalta sa inyo, hindi ho yung malaking bayad. Basta kung saan kayo nag-entry at mag-exit kayo, yun lang din po yung kahit nating info po yun. Pwede na po kayong hindi tumigil doon. Pwede na po kayo magdire-diretso, mabasa man o hindi yung RFID nyo. At ito po, kahabaan po ito ng SLEX. Ayan, medyo may extend na po yung mga ginagawa nila. Pero may mga dito lugar na ginagawa pa rin po. Tapos syempre may sinuwerte po tayo. Hindi tayo na traffic ngayon. Dahil alanganing oras mga ka-JT. Ayan, after nyan, ang habaho niyan, Kabuyaw to Kanlubang to Santa Rosa to Susana Heights na nag-aayos po ng kalsada. Kaya po pagka rush hour or peak hour ay medyo mahaba ho ang traffic. Ngayon po ay wala lang pong traffic kasi alanganing oras at katanghalian po tapat. At ayan, makikita nyo po may mga gawa na pong kalsada. Pero napakasarap puntaan po niyan pag natapos po yan. Hindi ko lang po alam kung tataas ang presyo ng bayad do dyan sa SLEX na yan. At sa mga wala pa pong RFID at malimit sa SLEX at yung mga baguhan nag-SLEX, nag-expressway, kailangan po laging may laman ng RFID nyo at kailangan po may na-install kayong RFID. Baka matiyempuhan po kayo nung may namamarat, may nagtitiket, ay bawal na po yun, walang laman yung RFID nyo. Sa kalsada naman pong ito, marami naman pong pag-loadan ng RFID. Meron po sa station gas, meron pong sila sa Kanlubang, meron po sa Skyway, meron po sa may Alabang bago pumasok na Skyway. At kalimitan po sa may gasoline station, meron po. Ay, ang kahabaan po yan ng Laguna pa rin po yan. Daan po tayo dyan ng Kanlubang, Kabuyaw, Silangan, Santa Rosa, Carmona, Mamplaza, Greenfield, Eton. Lahat po dinaanan po natin dyan sa expressway na yan. Tapos Alabang exit, Susana Heights exit, San Pedro exit, taka po Bigutan exit. Yan po yung mga dinaanan ko mga JT. Expressway lang po ito pero sakop rin po ng Laguna to. Tapos sa Manila po. At dito po sa SLEX na to, hindi po ako na traffic pero pagdating po doon sa ilalim ng Pabikutan,
medyo may kahabaan na po ng traffic at, dito po wala pong ulan. Sa Calamba City lang po malakas ang ulan pero 'pag parte dito po ay wala naman po. Tsaka po yung mga malapit po sa crater ng Taal Volcan, ingat-ingat po tayo may nag-iirap lang excuse me po, nag-iirap daw po ngayon 'yon at, sumasabog mga ka-JT at ayun, ito po, natatapos na po yung, expressway na 'to. Kokonting panahon na lang po at madadaanan na po na maluwag na ito mga ka-JT. At meron po mga tapos na rito sa may parteng Susana, hanggang do'n lang po sa may gasoline station na inaasikaso at, inaayos. At ayan po palapad na po ng palapad, kasi po natatapos na po yung may isang parteng shoulder. At ito pong sa may fast lane ay medyo pinatutuyo pa at saka marami pa pong kalsada diyan na ginagawa mga ka-JT. Sa expressway naman po, hindi naman po nakakatakot mag-drive, yun lang po talaga ay matutulin. Wag lang po kayong bababa ng 50 ang takbo. Ang minimum nila ay 60, ang maximum nila ay 100 lalo sa fast lane. Pero merong iba nag-o-overspeeding pero hindi naman po nahuhuli kasi, hindi ko po alam. Basta ako po 'pag nasa fast lane na 'yan, 90 to 100 lang po ang takbo ko, pero hindi naman po masyadong nagagamit 'yan kasi nakakahiya rin naman po dun sa mga magmamadali at siyempre kaya lang po ako nandiyan ay nasa 90 ang takbo ko po diyan. Tapos, wala naman po ako hinahabol, manonood lang talagang mga ka-GT. Safe naman po 'yan at, wala naman po kayong makakasalubong sa expressway. At ayan po may island dito tapos na napakalapad na po niyan, 6 na 'yan. Tapos after po niyan, may gagawin din po uli diyan sa parteng, bago mag-Susana Heights sa San Pedro mga ka-JT. Do'n po sa may gasoline station, isang gasoline station. Dito po ay palampas na po ako ng Southwoods at yan po dati merong splash sa island po ba 'yan o mountain? Basta meron po diyang swimming pool na ano 'pag summer lang po binubuksan mga ka-JT at ayan po, lampas na po tayo diyan sa anong 'yan, kainan na 'yan. At after po dito, meron po kayong makikita diyan na ginagawa ulit at, after po ng mga ilang kilometro, tapos na po yung kalsadang ginagawa kaya panaka-naka po at patlang-patlang po kasi medyo patapos na po talaga yung kalsada. Kagaya po dito sa area na 'to, nakita niyo naman po napakalapad at yung truck nandun po sa panggitna at, yun naman po talaga yung lane nila. Siyempre dun po sa mga ginagawa at nagkadidikit-dikit po kami dun at, kailangan naman din po at, naiimbudo. Pero hindi naman po nagkaka-traffic basta mga ganitong alanganing oras. Wag lang po kayo fixed hour. Sa fixed hour talaga naman pong, siyang damakmak po ang sasakyan. Siguro sa sobrang dami na po ng sasakyan sa Pilipinas at sa dami na rin po ng bumibiling sasakyan at, ayun po, hindi na po maano yung traffic, hindi na po mawawalan. At lalo po sa may parteng Maynila, lalo 'pag peak hour, yun lang naman po yung pinakamaraming, sasakyan na umuuwi at tsaka po yung mga estudyante sumasabay po mga ka-JT. Dito po habang tinataha ko po 'tong SLEX na 'to, kuwentuhan po kami ng kuwentuhan diyan at, siyempre first time po manonood nung isa naming kasama diyan, yung si Carla at, dito po, ayan malaka-naka lang pa rin po ang traffic at, ongoing lang po din ang flow ng traffic. Wala hong, senyales na mamemreno ka basta dire-diretso lang po tayo dito mga ka-GT. 'Pag natiyempohan niyo po naman sa SLEX na sobrang traffic, ang hirap naman din po siyempre na umasa na laging ganito lang po ano ang traffic sa SLEX. Kalimitan po nagta-traffic sa mga ganitong lugar ay yung pag-exit niyo po, dun po minsan na medyo may kahabaan ng traffic lalo sa Sukat, Bikutan at C5 at Nicoles. Minsan po traffic dun pero pagka Skyway po kayo hindi naman po ganun ka-traffic at ito po sinasabi ko sa inyo na ginagawa ko dito sa parteng Susana Heights. Hanggang ano po yan, gasoline station mga ka-JT. Tiis-tiis lang po tayo sa mga dumadaan sa SLEX at minsan nakakatiyempo tayo ng traffic. Pero after po naman magawa po lahat niyan mga ka-JT, sigurado naman po ako na magiging maluwag ang ating kalsada. Lalong-lalo na dito sa SLEX na panay ang build nila ng kalsada, panay ang palapad. At ayun nga po, siguro asahan natin dito pagtaas ng toll fee, mga ka-JT. Hindi maaaring hindi tataas siya ng
pamunuan ng SLEX. At ito po, ayan, medyo nagsikip po kaya ayan, medyo hile-hilera naman po tayo diyan mga ka-JT. At, paglampas po namin dito, medyo may kaluwagan na at ang ano na ay Alabang exit at, Skyway entry. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na after po dun, medyo maluwag na po rito, 6 lane na mga ka-JT. Ikaw na po mamimili ng kalsadang tutuntungan mo pagka nandito ka po sa after ng yung San Pedro na yun to ano na 'to, to Alabang mga ka-JT, lampas po ng Susan Heights. At ayan po yung nasa kanan na yan ay Alaska, Company at, lalo pagdating po dito, wala naman pong ulan. Sa Calamba City po meron po mga ka-JT. At yan po mga dire-diretso lang po tayo diyan, hindi na po ako dumaan diyan sa Skyway, sa may ilalim na po ako ng Skyway, Alabang, Sukat, Bikutan, ano bang tawag dito? C5 Nichols ang aking pinuntahan, dinaanan mga ka-JT. Sa ilalim po ako ng Skyway dumaan at ayan po, nakalampas na po ako ng Susana Heights. Ito na po yung parting Alabang na entry na dito na naman po ulit ako sa fast lane kasi siyempre medyo sakto lang po yung takbo natin. Pero natabi naman po ako dyan, natsyempohan lang po na nandito ako sa gitna at ayan po, napakalapad na po. Ayan, kahit anong dami po ng sasakyan yan, hindi po naman po makapag-traffic niyan. Pero pagdating po dito sa may Alabang, napapanik po kayo doon sa Old Bridge ng Alabang na mayroong Star Mall dati na ngayon ay wala na, ay medyo magsisikip po yun kasi may exitan po doon ng Sukat, may exitan po ng Bikutan, tapos Nichols at C5 po. At hindi naman po ako pwedeng mag-skyway dyan kasi kung dadaan ako ng EDSA, alam naman po natin na ang EDSA ay medyo laging Royal Rumble doon ng sasakyan. Matsyempo mo lang doon ng walang sasakyan pag madaling araw at saka hating gabi mga ka-JT. Kaya po nag-decide ako mag C5 na lang. Dito na lang po ako dumaan sa may papuntang Libis, papuntang may daan papuntang Marikina, Rosario, White Plains at makikita nyo po, ayan, nasa ilalim na po ako ng Skyway. Dito na po ako duman sa may tulay ng Alabang po, mga ka-JT. At hindi na rin po ako mag-exit dyan. Siyempre, ang exitan ko po ay C5. At dito naman po ay wala akong naramdaman traffic pa. Pero pagdating po ng Bikitan joke, lang po, sorry lang po. Bikutan ay medyo may kahabaan na po ng traffic. Ito po, papanig na po tayo dyan sa may tulay na yan. Nakita nyo naman po, yung pagitan na yan, isang exit ng Alabang, isang entry ng Alabang Skyway, mga ka-JT. At ito po yung dating old bridge ng Alabang, mga ka-JT. Nakita nyo, wala na pong building sa may kanan. Papanik lang po tayo dyan. Nandyan yung dating nasunog na building na Star Mall, mga ka-JT. Ngayon ay wala na po yung Star Mall. Pero meron pa rin pong terminal dyan sa ilalim niyan. At ito po, pagkalampas ko po rito sa tulay na to, dire-diretso lang po tayo sa may Sukat, Sukat Expressway, Bikutan Expressway, at Nichols Expressway, at doon po tayo liliko sa C5 Expressway, mga ka-JT. Sa mga matagal na pong hindi nakakauwi ng Pilipinas at sa mga nasa Pilipinas na hindi nakakalabas, ito na po ilalim na yung old na expressway. Ito po yung dating expressway na nasa ilalim nung dating wala pa Skyway. At sa mga nanonood at nagpapalo sa akin, maraming salamat po, mga ka-JT. Dito po mga ka-JT, wala pa akong ng traffic pero pagdating ho ng Bikutan, medyo naging heavy traffic kasi po exitan po doon sa napatsyempo po siguro na marami pong sasakyan na pumasok po doon mga ka-JT. At ayan po, dire-diretso lang po tayo. Pagdating naman dito sa ilalim, wala naman po kayong poproblemahin kahit mag-ulan. Pero wala pong ulan dito sa parting Maynila at masyado pong mainit dito. At ito po, malapit na po tayo ma-exit sa C5. Nalampasan ko na po yung Sukat Bikutan, Paranaque po yun mga ka-JT. At dito po, pa-exit na po tayo. Siyempre, kailangan na po natin tumuntong sa may double yellow lane na yan. Kasi pa-exit na po tayo mga ka-JT. At makalampas lang po nitong tulay na to. Ano na po yan, C5 exit mga ka-JT. Ang dinaanan ko po dyan ay Bonifacio, Libingan ng mga Bayani. Lower Bikutan po ata ito mga ka-JT pagkakaalam ko. Hindi po ako sigurado kung Lower Bikutan to pero marami po tayong dinaanan dito. Ayan po, makikita nyo po yan, C5 exit na yan. Yung kabilang yon ay papuntang Nichols exit. Pamagallanes po yon. Dito po ay dadaan lang po kayo dito sa exit. Pagka-exit nyo pong yan, mga ka-JT, dito na po nagana yung mga barrier nila. Tapos pag hindi po umangat, bibigay nyo lang po yung card nyo basta may laman. Pero pag wala pong laman, hindi ko po alam. Basta hindi ko pa na-experience matikitan dito. At after po namin makalabas dyan, maka-exit mga ka-JT, ito na po yung sinasabi ko sa inyo na kahabaan ng C5.
Dati po dito sa C5 na 'to pagka po traffic may mga nanghahalbot ng cellphone, may mga trabaho po sila dito mga halbot. Pero ngayon wala na po ako nakikita, tiyempuhan na lang po siguro pagka na-traffic kayo at saka 'pag nagbukas kayo ng bintana. Ngayon naman po ang mga sasakyan ngayon puro di aircon na, hindi na po kagaya dati na may owner, may pampaserong jeep, mga bukas ang bintana. Ngayon po, medyo lahat na nakasarado bintana kasi aircon. Kaya hindi na po nakakapanghalbot sila dito at saka po meron ng mga enforcer dito mga ka-GT. At dito po ingat-ingat po kayo makapunta diyan sa may track lane, dapat po nandito lang kayo sa kanan at nando'n sa kaliwa. Kung nando'n naman po kayo sa kaliwa, dapat paliko ho kayo o pa-U-turn, baka matiyempuhan ho kayo ng mga manghuhuli dito. At bantayan-bantayan po yung mga yan, yung magkakamali sa kalsada, ang binabantayan niya mga yan, hindi po yung flow ng sasakyan. Ewan ko kung totoo lang po, kung hindi yung sinasabi ko, pero na-experience ko, yun lang po kasi lagi, yung magkakamali sa kalsada, sabay para. At ito po yan, pwede naman po kayong kumaliwa dyan pagka ganyang ang kalsada ay kailangan mong kumaliwa dyan sa mga truck lane. Pero puwede naman po kayo diyan sa truck lane, 'wag lang po kayo maglalagay. Ako hindi na lang po ako nadaan diyan sa truck lane, pag-o-overtake at kakaliwa na lang po. At ayan, 'pag natiyempuhan niyo po yung stoplight na 'yan na nasa kaliwa kayo, automatic ho mapapara kayo tapos didiretso po kayo. Hindi po pupuwede 'yun. Huhulihin ho kayo. Lalampas po tayo dito sa Aura, Market Market, BGC, lampasan po natin yung BGC na 'yan. Basta ito po, Kalayaan Avenue po 'to. Excuse me po, Kalayaan po ang tawag nila dito. Ang diretsuhan po nito ay papuntang Pasig mga ka-JT at ito po dito nakadamad na rin po ako ng traffic kaya po yung sinasabi kong Aura, napakaganda po. Kita niyo naman po yung building na yan, condo with Shoemart mga ka-JT. Basta dito po, dire-diretso lang po tayo dito hanggang dun sa may wag po kayo mag-U-turn. Pag nag-U-turn kayo, babalik lang po kayo dyan sa may BGC na yan. At after po nun, mga ka-JT, nakaramdam na po ako ng traffic. At lampas na po kami ng Pasig. Nandito na po tayo sa may parting Rosario, mga ka-JT. Pasig pa rin pala po, yung sa may bridge pala. Sorry, tao lang po, nagkakamali. Dito po may imbudo kasi pababa po ng Pasig, Bagong Ilog. Tapos dire-diretso lang po tayo sa may tulay. Ang labas po natin ay Valle Verde, mga ka-JT. At ang mayor dito, kilala nyo naman kung sino na. At yung napakabait at napakagaling na mayor, mga ka-JT. At ayun po ay may tatay na sikat na TV host mga ka-JT at meron silang Eat Bulaga. Ayun, kilala nyo na po kung sino siya. Si Mayor Vico Soto mga ka-JT. Dito po hindi talaga humawala ang traffic dito kasi daanan lang po ng mga truck to mga ka-JT. At kung tatanungin nyo naman po ang aming pupuntahan ay syempre manonood kami ng CMT versus CCS at saka yung sa TRTigo at versus PLDT. At mga ka-JT, syempre konting maglibang-libang lamang po tayo after po natin magpagod sa pagbabike. Ito na po, paglababa ko po ng tulay na yun. At ito na po yung sinasabi ko sa inyong Valle Verde. Dire-diretso lang po tayo dito. Tapos dadaan kayo sa may Rosario. Papanik po ako syempre sa may tulay dyan ng bridge ng Rosario na crossing. Tapos sa kanan po ng Antipolo. Ang kaliwa naman po ay papunta Ortigas. May dinadaanan po dito ang bilihan ng aso at endisitas mga ka-JT. Basta dito, parting kanan lang po tayo. At yung nasa gitnang yellow lane na yan, sa truck lane po yan. At after po makalampas ng tawag dito ng stoplight, ito na po yung stoplight uli. Basta dire-diretso lang po kayo dyan at may makikita po kayong tulay. Kung kayo papunta ng Cubao, papunta ng Quezon City, basta ho papunta ng mga parting Maynila, Quezon City, dire-diretso lang po kayo, panik po kayo dun sa tulay. At dito pa medyo may katrapikan na kasi may pakanan, may pakaliwa, at tapos may papuntang bridge at tatawid. At dinaanan po namin dito ay sa may Eastwood mga ka-JT, libis ng daan po namin, dire-diretso po doon sa may tulay, tapos papanik po kami sa may papuntang Krame mga ka-JT, at dadaan po kami doon sa may likod ng Krame, at doon po ay medyo malapit na ang Cubao mga ka-JT. Pakialam ko kung parte na rin po ng Cubao yun, basta yun ay makikita nyo lang po dito, dire-diretso lang po tayo dyan. Ayan, syempre sa left lane na tayo at baka masita po tayo dyan bago pa pumanik ng bridge ng Rosario Crossing mga ka-JT.
Medyo may kahabaan lang ho 'to, Pasig to Libis, Eastwood mga ka-JT, dire-diretso lang po tayo do'n, papanik lang din po kayo do'n ng tulay at after po ng tulay, yung unang tulay kanan lang po kayo papunta po ng ano 'yun, ng tawag dito, Cubao. At ito po mga ka-JT, medyo pa-Eastwood na po tayo at lampas lang po tayo diyan sa mga stoplight na 'yan at Eastwood na po itong inaano na 'to, Libis tapos, kaliwa lang po ulit tayo after pong kumaliwa, kanan po tayo parte at meron po stoplight dito kailangan pong, igi-igihin niyo tapos after po nung makapanik po tayo diyan maka-JT maka-JT mga maka-JT. Pasensya na po nabubulol po tayo, bagong gising po tayo mga kasakalam at ito po, dire-diretso lang po tayo diyan hanggang sa marating niyo po yung pagitan, parte ng Camp Crame. Pagkarating niyo po sa may Camp Crame, kanan lang po kayo tapos ito po yung sinasabi ko sa inyo na malapit na po tayo sa may papuntang tawag dito, papuntang Cubao Way mga ka-JT. Ayan meron pong mga ginagawa po rito, pinalalapad ang kalsada at lampas na po tayo sa Camp Crame. Dito na po tayo sa papasok ng Cubao mga ka-JT, medyo may kalapadan po ito, medyo muntik na ako maligaw dito kasi sa tagal ng panahon na hindi ko nadaanan ulit ito. At do'n po kakaliwa lang po tayo mga kasakalam at pagkakaliwa niyo po hanapin niyo po yung unang stoplight at, kanan po kayo. Hindi ko lang po alam yung street o yung avenue ng lugar na pinagkananan ko, basta nakita ko po yung stoplight na 'yan at mga ka-JT siyempre nandito na po tayo sa loob ng, Cubao at hanapin ko na lang po yung, Araneta Avenue mga ka-JT para makapasok na po kami sa Araneta Coliseum at, mga ka-JT siyempre, after po niyan makapasok po diyan hanap lang po tayo ng pagkakaliwaan kasi dapat nandiyan kayo sa lugar na kung paano kayo kakaliwa, paano kayo kakanan kasi pagka yun pong hindi kayo nakalinya diyan sa kalsada na 'yan, medyo mapapara po kayo diyan at matitikitan kayo dito sa loob ng Cubao na 'to mga ka-JT. At ayan po, malapit na po kami sa Araneta Avenue, pagkanan lang po tapos parking sa ilalim ng Gateway. At ito po parking na po kami, lakad-lakad lang po, mekos-mekos lang po tayo mga ka-JT, papunta na po kami sa Coliseum at nandito kami sa Gateway Pumarada at puwede naman pong pumarada dito hanggang 10:00 at, sa ibabaw po nito ay Araneta Coliseum mga ka-JT. Ganito po kalaki ang Araneta, may gateway. At papasok na po tayo diyan at nakita niyo naman po yung kasama ko, si Carla, si Juday at si Ate Janet. Sa mga taga sa'min po kilala po yang mga 'yan. Ayan nakita niyo naman po parang early warning device ang aking kasama. Nasa basement 1 parking kami pumarada sa Gateway kaya medyo pumanik pa ho kami papuntang lower ground at saka papuntang ground floor. At ayan po yung madadaanan niyo 'pag kayo pumarking sa, Gateway parking sa ilalim po sa underground mga ka-JT. Siyempre pakit lang po tayo. Excited po ako diyan kasi CMT versus, CCS ang maglalaban tsaka yun po yung PLDT at Akari. Siyempre sa PLDT ang favorite ko si Rachel Astero at saka si Mika Reyes. At sa CCS naman, Michelle Gumabaw, Alyssa Valdez at saka si Gemma Galanza. Ayun po yung mga favorite ko at saka si Bea De Leon. Basta si buong CCS favorite ko rin po 'yan, magagaling po silang lumaro lalo si Atienza. Basta siyempre, mekos-mekos lang po tayo dito, papanik lang po tayo ng Gateway, hanapin po natin yung ang gate po na kasi ng arena dito, red, green, tapos, red gate, green gate, ayun at, kailangan namin pumunta sa green gate. Ang green gate po ata ay main gate ng, arena ng Araneta mga ka-JT. Ayan, siyempre pakit lang po tayo diyan. Excited na po tayo diyan na makakapasok na po tayo at makakapanood po ulit tayo at makakapag-relax ng volleyball. At ako naman po ay wala akong pambayad ng ayan po si Carla, sabi ko tingin ka po ayan, ako naman po ay wala akong pambayad siyempre pagka lagi kong kasama ng dalawa kong kapatid, si Ate Mont at si Ate Janet, alam niyo na ang mangyayari, si Manager number 1 at Manager number 2, alam niyo na siyempre libre lang tayo diyan. At, masarap naman po kasi manood, nakakalis din po ng stress yan mga ka-JT. Ito kahabaan po ng ano ho 'to ng mall, papunta ho kami ng entrance mga kasakalam. At, ito pong arena na 'to ay napakalamig po sa loob, sobra pong lakas ng aircon at ang dami pong manonood mga ka-JT sapagka CMT at, CCS ang naglalaro. Si CC Rondina napakalakas po lumaro talaga pero hindi niya po kayanin ng powerhouse team. Sobrang ang lakas po talaga ng CCS, in and out ang player, pare-parehas po ang laro. Wala pong tsaka napakagaling po nila pagka yung
crucial points talaga namang ang lupit. Tapos pagpapasok po kayo dito, automatic po sisitahin kayo at dadaan kayo dito sa scanner na 'to, mga ka-JT, at tutunog po kayo 'pag meron kayong dalang susi o baril man yan o kahit anong bagay na bakal. At, sobrang higpit po nila mag-ano, talagang lahat chine-check-up, lalo sa babae, chine-check-up lahat. Lalo yung pagkain, bawal, pero pagka yung magaling ka, makakalusot ang pagkain mo. At dito nga po ay nailusot ni Juday yung kanyang mani at ayan po yung ticket namin na na-meet namin si Jay. Si Jay po ang nag-ano sa amin ng ticket ngayon. Kilala po ng mga taga-Pansulyo. Ayan po si Jay. Inabangan po kami sa gate at papaling na po tayo dyan, mga ka-JT. At dito po ay sobrang hindi po maalat yung biniling crackers ni na Juday. Sobrang napakasarap kainin. Isa pa lang, para ka ng magkakasakit sa bato pag kinain nyo sa sobrang hindi alat. At ayun po, pagkapasok po namin dyan, ayan po si Jay. Sa mga taga Losnap, kilala po yan. Pasok po kami, tapos ayan po yung crowd ng Araneta. Finally, nakapasok ulit tayo sa Araneta, mga ka-JT, sa tagal ng panahon. At lalo po nag-off yung ang liga ng volleyball kasi bakasyon po sila. CMT po, defending champion versus CCS, ayun pala. CMT versus CCS na dating champion. Ang dami pong champion yan, mga ka-JT. Ayan, nakita nyo na po, ang daming nanonood, mga ka-JT. Araneta Coliseum po ito. At ayan, may mga nagtitinda po dyan, mga ka-JT. Medyo may kamahalan lang po yung mga pagkain dito. Ayan, isang A nga yan, JT, sa alam. Ayan po, si Major number 1, si Juday, si Carla. Ayan, time out lang po dyan, pero lamang na po dyan ng CMT, mga ka-JT. At sa mga nanonood at mga sumusuporta sa akin, maraming salamat po sa inyo. See you on my next vlog. Panalo po dito ang CCS. Napakagaling po nila. Powerhouse po ang mga idol ko, mga ka-JT. Sa mga nanonood po ng volleyball, napakasarap po pag ganito laruan na masyadong matens, mga ka-JT. See you on my next vlog. Babus!